Hello everyone, especially to my students in Prophet 1. I am Sir David and I intentionally created this video to help you better understand Erik Erikson's psychosocial theory of development. Let's begin. So who is Erik Erikson? Erik Erikson was a German-born American developmental psychologist and psychoanalyst. So kilala si Erik Erikson sa kanyang 8 stages of psychosocial development. Siya rin ang bumuo nung term na identity crisis. So nagturo si Erik Erikson sa Harvard, sa Yale at sa iba pang schools despite na wala siyang formal psychology degree. Ganun siya ka-amazing. Ngayon, punta tayo sa focus ng kanyang theory. Kanyang theory ay psychosocial development theory. So ang theory ang nagpapaliwanag kung papaanong nabubuo yung ating personality, identity, and relationships sa pamamagitan ng mga social interactions and experiences. So balikan natin, ayon kay Erik Erikson, may 8 stages of psychosocial development. So yung bawat stage na yon, isipin nyo na lang na yung 8 stages para tayong umaakyat sa hagdan at yung bawat stage ay nagre-represent ng bawat baitang ng hagdan. Sa bawat pag-apak natin sa bawat baitang ng hagdan, meron tayong kakaharaping psychosocial crisis. Ano yung psychosocial crisis? Ito yung conflict between two opposing forces. Ang psychosocial crisis ay binubuo ng positive and negative force. So dalawa yon. Ngayon, pag yung dalawang opposing forces ay na-resolve, yun ay tutulong sa atin para mahulma, mabuo yung ating emotional, social, and personal growth. Now, kapag na-resolve yung crisis successfully, ito ay magre-resulta sa virtue. At yung virtue na yon ay makakatulong sa atin sa ating paglaki. Pero naman kapag hindi na-resolve yung crisis, ito ay magre-resulta sa dalawa. Pwedeng maladaptation or malignancy. So, paanong nangyayari ang maladaptation at malignancy? Nangyayari ito kapag na-overdevelop ang kahit alin doon sa dalawang forces. Kapag na-overdevelop yung positive force, magkakaroon ng maladaptation. Ngayon naman, kapag yung negative force yung na-overdevelop sa individual, magre-resulta ito sa malignancy. Kahit alin man sa dalawa, maladaptation man o malignancy, ito ay mag-create ng struggle habang tayo ay lumalaki. Okay, so let's have an example. Let's have the first stage of the 8 stages of Erik Erikson's psychosocial theory of development. So first stage is infancy, 0 to 1 year. So anong psychosocial crisis ang kakaharapin ng learner dito? It's the conflicting forces between trust versus mistrust. Alin ang positive dyan na force is the trust. What is the negative one? It's the mistrust. So dito sa stage na to, nakadepende yung infant sa mga taong nagbibigay sa kanya ng pagkalinga. Yung kanyang mga magulang, yung mga nag-aalaga sa kanya, guardian, nakadepende lang tayo sa edad na ito sa kanila. Nakadepende tayo sa kanila na maibigay sa atin yung ating mga basic needs. Ano ba yung mga basic needs natin nung kabataan natin sa edad na ito? Of course, we have food, comfort, and safety. Ngayon, kung yung mga taong nagbibigay sa atin ng pagkalinga ay naibibigay ito ng consistent and responsive, lalaki tayo na merong sense of trust sa mundo. Kung yung trusting infant learns to believe na ang mundo ay safe and pwede tayong mag-rely sa mga taong nandito sa mundo, ito ay magre-resulta sa virtue na hope. At magagamit niya yun paglaki niya. Ngayon, pag na-overdevelop yung positive side, which is the trust, pwedeng magresulta ito na ang bata ay magiging overly gullible and naive, expecting na ang bawat bagay sa lahat ng pagkakataon safe siya. Ibig sabihin, madali siyang magtiwala pag na-overdevelop yung trust. Sa kabilang banda, kapag na-overdevelop naman yung mistrust, kapag ito yung nag-dominate, pwedeng lalaki yung bata na insecure, suspicious, and withdrawn. At mahihirapan siyang magtiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya. That's the first example. I hope you'll be able to follow and familiarize the pattern and understand the remaining stages of the 8 stages of psychosocial theory of development. Thank you everyone and have a nice day.